Nakabili na ho pala kami nila Arnie ng gasol at nakabili na rin kami ng stove na magagamit namin dito sa inuupahan namin para mas makatipid kami. Sa wakas naman at matutupad na rin yung isa sa mga plano kong maipundar namin nila Arnie. Mahirap kasi kung nakikigamit at nakikihiram lang tayo sa iba. Saka alam nyo naman nangungupahan muna kami sa ngayon. Kaya wala muna tayo sa bukid kaya hindi rin tayo makakalibre ng panggatong. Matagal ko nang gustong makabili nito kahit nung nasa bukid pa lang ako nakatira kasi nga napakahirap magluto doon lalo na kapag maulan. Sadyang tipid lang talaga ako at mas inuuna ko yung pinaka-importante. Naisip ko kasi na kung bibili ako nito, gastos lang yun. Kung pwede ko naman pagtiisan muna yung mga napupulot kong libreng panggatong sa bukid. Shoutout nga pala kay Kuya, lagi din yan nanonood ng vlog namin. Nung unang lipat namin nila Arnie, ang ginagamit namin sa pagluto, yung butane. Mahal nga din ang isa nun, nasa 45 yata ang isa. Pag bigla nga kaming naubusan nun, ang ginagamit naman namin yung nabili niya sa TikTok na dekuryente. Pag pinanatili kasi namin na yun ang gamit namin, baka sa kuryente naman kami magastusan, baka matagal nga kami makaipon ng malaki. Gusto ko kasi makaipon ulit ako ng medyo malaki-laki para naman sa pangarap kong sariling bahay. Kaya kung kinakailangan at kung kaya pa namin magtipid, magtitipid kami. Sa ngayon kasi hindi pa namin kayang pagsabay-sabayin ipagawa yung mga pinapangarap namin. Dahil alam nyo naman wala kaming ganun kalakihan na pera. Kaya inuunti-unti lang din namin at iniisa-isa. Ganun naman talaga sa una kapag wala tayong biglaan na malaking pera. Kailangan lang talaga nating unti-untiin. Saka naniniwala naman ako na yung unti-unti na yun ay may patutunguhan. Doon din kasi ako nag-umpisa. Saka hindi importante sa akin kung mabilis o mabagal. Ang importante yung paunti-unti na tayong nakakausad at nakakaahon sa kahirapan. Yung nararanasan na din natin ngayon, yung dating hindi natin nararanasan. Kami na nga lang din ang nag-assemble nito dahil alam nyo naman walang ibang gagawa. Kahit papano naman natutunan ko din naman yung mga ganyang bagay kasi bata pa lang naman ako kung saan na din ako nakatira at matagal din ako nag-boarding house. Alam nyo po sa totoo lang nakakalungkot kapag mag-isa ka sa tinitirahan mo kaya naman wala kang mga magulang sa tabi mo. Pero ang kagandahan naman dun kapag nag-iisa ka lang ay marami kang matututunan. Matututo kang gumawa ng paraan. Yung mga dating hindi mo alam gawin ay matututunan mo na kung paano gawin. Yun din ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, yung natututunan kong gawin ng mag-isa yung mga bagay na hindi ko alam kung paano. Ayun na nga, sa wakas na-assemble din namin kaya ayun sobrang excited ko. Nagluto agad ako. Bale, nilaga ko lang yung nabili kong itlog ng pugo. Mabilis na rin kaming makakaluto nito lalo na sa umaga dahil napasok nga sila Arnie sa school. Saka maigi din yun dahil may kalayuan din yung school niya dito sa inuupahan namin kaya kinakailangan makapagbaon na lang din siya ng kanin at ulam. Tipid-tipid at tyaga-tyaga lang talaga. Ganun talaga kapag nangungupahan lang tayo. Di bale, balang araw aayon din sa atin ang panahon at matutupad din yung mga pinapangarap natin na sarili na natin. Basta walang susuko sa mga katulad namin na nangangarap. Lagi niyong tatandaan na walang nananalo at walang nagtatagumpay na sumusuko. Di baling mabagal, basta tuloy-tuloy lang. Di natin namamalayan na sarurok na pala tayo ng mga pinapangarap natin. Balang araw, yung mga hindi naniniwala sa atin, mapapaniwala din natin sila. Saka lang naman yan sila hindi maniniwala sa atin kapag wala pang resulta lahat ng ginagawa natin. Pero kapag may resulta na, sila na ang kusang lalapit sa atin.